sabihin niyo yung tunay na pangalan ng Creator natin na Yahuwah. Before the foundation of the world, Yahuwah na siya. And the world will perish, He will remain Yahuwah. But He has a promise to those Yahuwans. Sino yung mga Yahuwans? Yung mga naniniwala kay Yahuwah. Because He has a promise, a new heaven and new earth where we live for eternity. Yun ang promise niya sa mga naniniwala sa pangalan niya. Salamat, Brother Lito. Salamat po, Brother Oscar. So, hindi po natin i-consider kasi ano po yun, parang comment lang po niya. So, meron pang isa. So, meron pang isa. Hindi, yung unang sino pa yung ano. Para mamaya, bigla kayo magsasabi, di ba? Pagka ano. Sino pa isa? Kasi, di ba, pangalawa ka, di ba? So, mauna ka, Brother Mena. May dalawa pa. Sino yung dalawa? Brother pa doon. Siya na lang. Okay, sorry ba? Isa pa na kasi 5 minutes lang, no? Si Brother, nagtaas siya si Brother, Brother Nick, nagtaas siya ng kamay, diba? Tanong sa kanya. Tanong ba yan? Ha? Magsususog ka. Hindi, akala niya tanong. Isusog nga po, susog nga siya. Magsususog siya. Okay, sige, Brother Menan. Ngayon, susog po natin mga kapatid, kailangan related po dun sa nauna. Ang tinalagay ni Brother Lito, yung Diyos ay makikita. So, another view. Sige. Pag another view, make sure. Another view, bakit na yan, ha? Another view, bibigyan ko na 15 minutes. Kasi hindi isa kayo Brother Lito, nakikita ang Diyos literally. So, kontra sa akin. 15 minutes. Oo. O hindi nakikita ang Diyos eh. Sige po, pwede paki-plus po dito yung talata. Pwede po, hindi po ito 20 minutes, 15 lang. 15 lang po susunod. Sa 1 Timothy, buksan nyo rin po, chapter 6, verse 16. Walang Timothy, oh. Pasensya na po, ha. Ito po yung stand ko. Siguro po mamaya, na lang. 6:16. Tingnan natin kung talaga makikita ang Diyos. Literally, ha. Padre dito, sharing lang to, ha. Walang to. Walang personalan, trabaho lang. Mensahe lang. Who only had immortality. Siyempre, walang iba kung sino. Diyos yun. Dwelling in the light, sundan niyo po, mga kapatid. Which no man, sinong tao yan? Siyempre, lahat ng tao can approach unto whom no man had seen. Malinaw yun eh. Biblical naman eh. Eh, tanong ko yan, anong pagkakita yan? O sige, lahat ilagay mo na dyan. Spiritual, physical, o pwedeng, it's either spiritual o literal. Dalawa yung apply ko dyan. No man had seen spiritually, no man had seen literally. Hindi ko naman pinapaliwanag, binabasa ko na lang. Nor can see, to whom be honor and forever everlasting. Amen. Mamaya po may Mr. Pasensya na po. Ganito lang po ang pag-share. Sandali lang po, nabigyan natin po. Pasensya na po kayo. Mamaya po, mamaya po yung tanong. May tatanong po kayo dito, kahit clarification. Sulat lang po yung... Madadala lang si okay lang po po yung pagtatanong nyo. Pero sa ngayon po kasi, presentation po. Apo, ito po yung presentation. Sige. Kung disagree... Okay yung time. Continue. Pasensya na medyo ganito ako mag-approach mga kapatid. Pasensya na po kayo. Oo, sabi ko nga kanina, trabaho na. Okay. Yung pinag-uusapan natin, see. It's either literal or spiritual. Okay. Ngayon, sa Bible, may see. Marami yan eh. No man
had seen God at any time. First John. Yung literal, doon po muna ako dun sa literal, no? In the Old Testament, nakita ba ng tao ang Diyos? Nakita. Nakita eh. Una-una, tingnan mo mga batid. Nakita ba ni Moses? Okay, atras tayo ng konti. Si Adan, nakita niya ba? Nakita. Pagdating si Moses, o si Jacob muna, Jacob. Si Jacob sabi niya yung man man nakita. Si Moses, yung back parts. Lagay ko dito si Abraham. Pasensya na, hindi chronological Okay. Sino po yung nakakita? May nakita si Daniel. Hindi si Daniel ang nakikita sa nakita. Doon sa home, no? May isa daw doon. May yung tatlong tinapon at yung ikaapat may isa doon. Sabi niya yun yung kakaiba. So nakita. Ang tanong, yun ba mismo ang Diyos? Ayun ang tanong. Ngayon, nung binasa ko to, who had immortality. Wala po ito, hindi ito mababasa sa Bible. God, saan ang kanyang abode? Saan ang kanyang dwelling place? Tanungin ko ngayon mga kapatid. John chapter 4 verse 24. God is a spirit. Pag spirit ang Diyos, gagawan mo pa siya ng lugar? Gagawin mo ba siyang kahon? Isang lugar? Ito, dito ka lang ha. Ginawa mong maliit ang Diyos mo. Kaya sabi nun, God want immortality dwelling in the lights. Anong lights yan? Hindi yan yung Meralco. Hindi rin yan yung araw. Sakop ng Diyos lahat yan. O saan mo ilalagay ang Diyos? God is in the seventh dimension. Mayroon tong term ang mga Messianic na nakausap namin dati. Rakia ba ito? Si Mayin ito. Kung titignan mo din yung doon sa Hebrew nito, may 3 kinds of heaven. Si Mayin, si Rakia. So, agree naman ako doon, mga kapatid. Pero huwag mong gagawin maliit ang Diyos para makita mo. Ito, saan? Punta na ako doon sa spiritual. Nakikita talaga siya, spiritually. Why? Because you understand Him. Naiintindihan mo ang Diyos, yung plano ng Diyos sa iyo. Makikita mo siya spiritually by revelation. Amen? May talata po niyan Ang talata niya nasa Matthew. Pakisabi niyo nga po sa akin yung talata. Matthew 5. Ilang oras na lang diba? Matthew 5. C. Hanapin ko lang po Pakiyan nga po. Matthew 5? 5:8. Pakibuksan nga po dyan, sister. C. Pakibasa nga po mga kapatid. 5:8. Yung po unang nakakita. Pero kung yan, new. Ito po, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ito, may tanong ako. Tayo ba makasalanan tao? We are born again already. Nakakilala na tayo sa Panginoon, nilinis na niya na tayo. Pero we committing every day, we committed sin. Wala naman magdi-disagree yan. Pero, nagkakasala ka, tayo pa rin Sabi doon sa 1 John chapter 1 verse 9, kung dinidinay mo sa buhay mo, sa sarili mo, na ikaw ay walang kasalanan, dinadaya mo sarili mo, wala ang Diyos sa'yo. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon, aminin mo sa sarili mo yan. Ngayon, blessed are the pure in heart. Ang tanong, glorified body ka na? Hindi pa. You are already in your carnal mind, pero mayroong side na ikaw ay nakakadulog sa Panginoon. You see God. Ngayon, ang context ng talata na yan, hindi yan literal. Spiritual po yan.
pag sinabing pure heart, you understand what is the will of God. Ngayon, pagbalik ako dito, medyo ano po ako sa babalik-balik ako dito. Ngayon, ang dwelling place ng Diyos, 7th dimension. Ngayon, ang tanong, saan yan? God consists everything. Huwag niyong gawing maliit ang Diyos. Kasi hindi siya maliit. Hindi siya simple isang bagay na ilalagay mo dyan, Lord, nandiyan ka lang sa langit. Ito yung sabi ng iba. Bakit si Kristo tumingala? Ibig sabihin, nandun lang sa langit ang Diyos. Paano kung ako ay yumuko? Minsan pag tayo nagpipray, nakayuko. Saan ang Diyos? Huwag mo sabihin, kung kita katingala, doon lang ang lugar niya. Paano yun nakayuko ka nagpipray, Lord? That's, kung aanuhin ko yung logic na yan, mali. Huwag mo sabihin, nakatingala, may nagsasabi ng mga ngaral, di nasa langit lang kasi nakatingala. Yun lang ang lugar niya. Huwag mo sabihin, yung ilalim ng mundong to, hindi sakop ng Diyos. At wala siya doon. Sabi ni David, saan man ako, nandun man ako sa ilalim, sa impyerno, nandun ka. Nasa langit ba? Lang? Wala. Ang Diyos, kinokonsist niya lahat, everything. Every living thing, kahit hindi non-living thing. God consists it. Ngayon, ang tanong, how and when can see God? How? Paano? Makikita mo ang Diyos by revelation. Pero you cannot see Him because you are not in the 7th dimension na katulad ng laki niya. Ang dahil, laki ng 7th dimension. Malaki yan. Nasa lang mundo, tuldok. Tapos lalagay mo, dito lang, ito yung mundo, andito ang Diyos, andito yung impyerno. So, ginawa mong fairy tale ang Bible. Huwag mong gawin gano'n, mga kapatid. Ngayon, ang gagawin mo? God is a spirit. Huwag mong gawin isang concrete matter, yung spirit, na parang may lugar, nakabak siya dyan, andyan lang ang Diyos, dyan siya nakaluklok, andyan si Kristo, andyan. Paano yun? Doon talata, binabypass mo na. Hindi mo siya kayang i-approach in literal sense. But why? He is in the 7th dimension. Anong dimension yan? Hindi natin anuhin yan muna. Pero, makikita mo ba literally? Hindi. Makikita mo siya spiritually. Maunawa mo siya spiritually. Pero, may another ko mga kapatid. 3 minutes na lang ako eh. Para makita mo ang Diyos, kailangan sinlaki mo siya. Kahit si Kristo, hindi niya makikita ang Diyos. Balikan natin, saglit lang ito. 1 John 1:18. Tingnan niyo po, mga kapatid. Sabi doon, the Father, the only begotten Son, which is in the bosom. This is the bosom of God. Nandito si Kristo. Paano niya makita ang Diyos? Makikita mo ang Diyos sa laki ng laki niyan? Hindi mo makikita yan. Alam niyo kung anong kita doon? Ano tawag doon? Ipinahayag niya. Yung konteksto ko. Sister, pabilisan mo lang. John chapter 1 verse 18. Basahin ko na lang ito, baba na ako. John 1:18. Hindi first John, John lang. Hindi first John, John lang. No man had seen God at any time. No man nga eh. The only begotten, tingnan niyo po the only begotten Son, ang sinasabi niya hindi sin hindi sin yung usapan dyan. Tingnan niyo, in-stop niya na nga eh. The only begotten Son, which is, paano makikita yung nasa loob ng boso?
Hindi topic yan, sin. Ito, paano ni Kristo nakita? He declared Him. Nakita ni Kristo because He declared the Father. So yun lang po. Okay, thank you, Brother Mena. So, follow up na lang po ito. Either doon sa nakita o doon sa hindi nakikita. So, Brother Padon. Papakulo na lang ang tubig. Papakulo ng tubig. Para mabigat. Praise the Lord. Magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid ko, kay Kristo. So, it's part of sharing. So, sharing lang naman ito, di ba? Kaya nga, nandito tayo para mayroon pa tayong matutunan, mayroon pa tayong makita. Kung sakaling tapos na tayo, ang importante dito, bukas lang tayo na magpatuloy na magsuri, mga kapatid. Ang problema kasi dito, kung magpapaalala naman, ang problema kasi dito, pag nagtuldok na tayo sa ating nalalaman, yan ang pinaka-problema at pinaka-worst dyan. Pag nagtuldok ka na sa nalalaman mo, mahirap na yan, mga kapatid. Habang nabubuhay tayo, tuloy ang aralan. Ngayon, sabi ko, part ito ng sharing, pakinggan nyo lang ako sasabihin. Sundan natin ang ating Biblia. Parang ang dami ako nagsusuka. Sige, para yun hindi ang ating ministerial meeting, mga kapatid. Pakisundan nyo ako sa John chapter 14. Kailangan natin ang ating ito. Chapter 14 verse 5. Sinabi sa kanya ni Tomas, tingnan ha mga kapatid, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Tanong yan ni Tomas, na isang apostoles ng Panginoon. Paano nga malalaman namin ang daan? Yan ang sagot ng Panginoon. Kami sabi natin ang talatang ito. John 14:6. Sinabi sa kanya ni Jesus, anong sagot? Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Malinaw ang sinabi ni Kristo? Bakit na sinasabi niya na wala makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko? Sapagkat alam natin lahat na saan ang Diyos. At sino ang pinili ng Diyos upang panahanan niya magpakailanman. Ngayon tuloy. Verse 7. Kung ako, sagot ni Jesus Christ sa verse 7, kung ako'y nakakilala ninyo, ay mga kilala ninyo ang aking Ama. Take note. Tinutumbok ni Jesus Christ ang kanyang sarili mismo. Sundan mo ha? Kung ako'y nakakilala ninyo, ay mga kilala ninyo ang aking Ama. Tuloy. Buhat ngayon, siya'y inyong nakakilala. Pero tandaan nyo ha, sino ang kanyang tinutukoy? Sarili niya, di ba? Malinaw ba mga kapatid? Sabi dito, buhat ngayon, siya'y inyong nakakilala. At siya'y inyong nakita. Pero linawin at unawain natin ito mga kapatid ko. Ngayon, kung sasabihin natin na nakita ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ay Diyos si Kristo lalabas dito. Pero ang tinutumbok ni Kristo, sabi nga, buhat ngayon, inyo siyang nakakilala at inyo siyang nakita sa pamamagitan ko. Saan na makikita ang Diyos? Malinaw ang sinasabi ng Biblia. Makikita natin ang Diyos kung ano ang kanyang katangian, kung ano ang kanyang imahe sa pamamagitan ng anak. Tuloy tayo mga kapatid. Ngayon, sabi niya, sa verse 8, sinabi sa kanya ni Filipe, Panginoon,
Kinakontento si Felipe. Ipakita mo sa amin ang Ama. Makulitin ko eh. Gusto talaga makita ng mukhaan ng Ama eh. Tingnan niyo ang diin ng Panginoon Jesus Cristo. Mga kapatid, pinagdiinan dito, I hope na masundan niyo ako. Kaya ha? Kasi makulit si Cristo eh. Kagaya din natin ngayon, habang nag-sharing tayo, nag-debate tayo, hindi kita na ang Diyos literally. Pero naman, hindi nga eh. Spiritual nga. Hindi ko kailangan nilalayo ko na kasi boses ko kahit hindi nagagalitan ng mic eh. Para mga si Felipe sa kalalagayan niya, gusto niya makita ng mukhaan ng Diyos. Nasundan niyo ba mga kapatid? Sundan niyo ano ang dugo ng Panginoong Jesucristo mismo, mga kapatid ko. Anong talata na tayo kung nakasunod kayo? Ha? Di ba tayo ako sa iyo? Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Kulit ko eh. Ang sukat na ito sa amin. Sagot. Parang mali na. Sabi ng verse 9. Sinabi sa kanya ni Jesus, ha? Kulit mo rin eh. Malaon ng panahong ako'y iyong kasama. Sundan nyo, sundan nyo. Malaon ng panahon. Malaon na rin panahon na tayo nagsisharing. Pinagpipilit pa yung gusto natin. Praise the Lord, part of sharing. Saan ba ako? Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon ako'y inyong kasama. At hindi mo ako nakikilala. Di ba pipilit mo ba yung gusto mo? Tuloy. Felipe, ang nakakakita sa akin, tingnan nyo, ay nakakakita sa Ama. Malinaw ba ito? Malabo? Malinaw. Paanong sabihin mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Para ba may palabasin ni Jesus Christ? Gusto mo pa Felipe, mag-debate pa tayo dito? Pilitin mo ipakita ang Ama? Ang nakakakita sa akin ay nakakakita na rin sa Ama. Ano review lang? Di ako pasok eh. Ngayon, bakit? Sabi ko ang bungal kanina, ang Diyos ay nananahan sa anak at doon mo lamang masumpungan ang Diyos sa pamamagitan ng anak. Verse 10, hindi ka magananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama niya sa akin. Ang mga salita aking sinasabi sa inyo, hindi ko sila salita sa kanang akin sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Tuloy tayo. Colossians chapter 1. Colossians chapter 1 verse 15. Malabo ba ang Biblia o malinaw? Malinaw na. Majority. Tingnan nyo ha. Ano ang sabi ng verse 15? Who is the image of the invisible? Wala mo ba invisible? Pag sinabing invisible, nakikita ba yan? Literally? Na siya, sino? Ang Panginoon Jesus Cristo, ang larawan ng sino? Ng Diyos! Na di! Ano? Sagot kayo. Nakikita. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Maliin yan. Dinidiinan ko lang ang aking bagsasalita para maunawa at masundan natin lahat. Last verse! Kasi pinapababa na ako ng ating insik. 1 Timothy chapter 1. Ayan, nag-review now. 1 Timothy chapter 1 verse 17. Ito na mga kapatid. Iwan ko na, paano natin puntahin ito? Ngayon, mukhang mali at si Pablo dito sa Timothy. Ngayon, kayo na mabalansi. Sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa isang Diyos. Huwag natin ipagpipilit. Ang iisang Diyos na nanahan kay Kristo, hindi mo siya makita literally, mukhaan mga kapatid.
Sapagkat makikita mo ang Diyos, ang kanyang imahe, sa pamagitan ng image ng anak, bugtong na anak, hindi nakikita sa isang Diyos ay ang kapulihan at ang kaluwalhatian magpakailan-kailanman. Siya nawa. At siya nawa rin, malinaw sana ang ating sinasabi sa hapong ito. God bless. Lang mga kapatid.